Ang dagundong ng mga bus sa EDSA ay parang kulog na hindi humihinto. Bawat busina ay isang matinis na sigaw sa gitna ng walang katapusang trapiko. Para kay Melissa ang ingay na yon ay naging bahagi na ng kanyang paghinga sa loob ng 6 na buwan. Nakaupo siya sa isang sulok sa ilalim ng overpass sa gilid ng sementadong hagdanan na amoy ihi at amag. Ang manipis na piraso ng karton sa ilalim niya ay halos lasog na basa sa tubig ulan na tumatagas mula sa mga siwang ng tulay sa itaas. Isang malakas na hagupit ng hangin ang nagdala ng ambon papasok sa kanyang munting kanlungan. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang sarili, ang naninilaw at kupas niyang blusa ay halos walang naitutulong laban sa nanunuot na lamig ng gabi. Ngunit hindi ang blusa ang kanyang pinoprotektahan. Sa loob ng kanyang yakap, sa tapat ng kanyang dibdib, ay isang malaking sketchbook na binalot sa 2 patong ng plastik. Ito na lang ang natitirang relikya ng kanyang dating buhay. Ang huling patunay na minsan, si Melissa Reyes ay hindi lamang isang anino sa lansangan. Minsan siya ay isang arkitekto. Binuklat niya ang isang pahina. Ang mga daliri niyang bahagyang nangingitim sa dumi ay maingat na hinaplos ang isang disenyo, isang plano, para sa restorasyon ng isang lumang bahay na bato sa Vigan. Naaalala pa niya ang init ng araw sa kanyang balat habang sinusukat ang bawat sulok ng makasaysayang istruktura. Naaalala niya ang pag-asang naramdaman niya ang pangarap na buhayin muli, ang isang bagay na naglaho na sa panahon. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Sino ang mag-aakala na siya mismo ay magiging parang isang gusaling gumuho, nangangailangan ng restorasyon na hindi na kailanman darating. Isinara niya ang sketchbook nang may marinig siyang kakaibang tunog, isang mahinang kalansing na para bang maliliit na kampana sa gitna ng ingay ng EDSA. Itinaas niya ang kanyang mga mata. Nakatayo sa harap niya ang isang batang babae, marahil ay hindi lalagpas ng 5 taong gulang. Nakasuot ito ng isang mamahaling pulang bestida sa ilalim ng isang puting trench coat at ang maliliit niyang paa ay nasa loob ng kumikinang na itim na sapatos. Ang buhok niyang hanggang balikat ay nakatali ng isang pulang laso. Para siyang isang manika na naligaw mula sa isang marangyang estante ng laruan at napadpad sa impyernong ito. Tinitigan siya ng bata, ang mga mata nitong kulay tsokolate ay seryoso at malalim, tila may karunungang hindi angkop sa kanyang edad. Hindi ito umiiyak, hindi ito natatakot, nagmamasid lang ito. Umiiyak ka sa loob, sabi ng bata. Hindi ito isang tanong kundi isang pahayag. Malinaw at matatag ang kanyang boses. Ako rin umiiyak sa loob. Natigilan si Melissa. Bago pa siya makasagot, humakbang palapit ang bata. Wala kang bahay, sabi nito, at wala akong nanay. Itinuro nito ang dibdib ni Melissa, at pagkatapos ay ang sarili nitong dibdib. Pareho lang tayo. Sa isang iglap ang ingay ng EDSA ay tila naglaho. Ang natira na lang ay ang tibok ng puso ni Melissa na dumadagundong sa kanyang tainga, at ang mga mata ng batang ito na tila nakikita ang pinakatago-tago niyang sakit. Leah. Isang malakas na boses ng lalaki ang pumunit sa sandali. Mula sa dilim ay lumitaw ang isang matangkad na lalaki na kasuot ng isang mamahaling itim na suit. Hawak niya ang isang cellphone sa kanyang tainga at ang mukha niya ay gusot sa inis. Siya si Daniel. I told you not to wander off. Singhal niya sa bata, hindi man lang tumitingin kay Melissa. Ang buong atensyon niya ay nasa anak. The acquisition needs to be finalized by tomorrow. I can't deal with this right now. Bulong niya sa kausap sa telepono bago ito patayin. Nang sa wakas ay ibinaba niya ang tingin, ang mga mata niya ay dumaan kay Melissa. Isang mabilis na sulyap iyon, ngunit sapat na para maramdaman ni Melissa ang lahat, ang pagkadiri, ang pag-iingat, ang agarang paghusga. Ang tingin na nagsasabing isa siyang problema, isang dumi na kailangang iwasan. Halika na, Leah, sabi ni Daniel
sabay hila sa braso ng anak. Ngunit hindi gumalaw si Leah. Sa halip kinuha niya ang isang maliit na paper bag mula sa kanyang bulsa, isang sandwich na nakabalot pa sa wax paper at pilit na inilagay sa mga kamay ni Melissa. Para sa'yo, sabi ng bata, kailangan mong kumain. Leah, ano ba? Halos pasigaw na ang boses ni Daniel, ang kahihiyan at pagkainis ay naghahalo sa kanyang mukha. Hinablot niya ang anak ngunit pumalag ito. Pero daddy, nag-iisa siya. Giit ni Leah ang boses ay nagsisimula ng mabasag. Hindi natin siya problema, ganti ni Daniel. Sa sobrang pagmamadali at pagkapahiya sa eksenang ginagawa nila, dumukot siya sa kanyang wallet. Kumuha ng isang kulay asul na 1,000 piso at walang seremonyang inihagis ito sa sahig malapit sa paanan ni Melissa. Ayan, sapat na yan. Umalis na tayo. Hindi pinulot ni Melissa ang pera. Nakayuko lang siya hawak ang sandwich. Pakiramdam niya ay mas marumi pa siya kaysa sa basang semento na kinauupuan niya. Ang pera sa sahig ay parang isang sampal, isang paalala ng kanyang kawalan ng halaga sa mundo. Hinila ni Daniel ang anak palayo. Ngunit bago sila tuluyang makalayo, huminto si Leah pumiglas mula sa pagkakahawak ng ama at lumingon kay Melissa. Sa gitna ng daan-daang taong naglalakad na walang pakialam sa ilalim ng nagbabadyang kalangitan ng Maynila, inilabas niya ang lahat ng sakit na kinikimkim niya sa kanyang munting dibdib. Sumigaw siya. Isang sigaw na puno ng sakit at pagtutol, isang sigaw na tumagos sa puso ni Melissa at sa wakas ay bumasag sa pader na binuo ni Daniel sa paligid ng kanyang sarili. Ayaw niya ng pera mo. Sigaw ng bata. Ang luha ay bumubuhos na ngayon sa kanyang mga pisngi. Kaibigan, ang kailangan niya tulad ko. Ang lahat ng tao sa paligid ay napahinto. Ang mga mata nila ay napunta sa mayamang lalaki, sa marungis na babae, at sa batang umiiyak sa gitna nila. Namula ang mukha ni Daniel sa matinding kahihiyan. Walang imik binuhat niya ang nagwawalang anak at halos takbuhin ang daan palayo sa mga mapanghusgang mata ng mundo. Naiwan si Melissa mag-isa muli. Ngunit sa pagkakataong ito, may hawak siyang isang sandwich at sa kanyang paanan, naroon pa rin ang asul na 1,000 piso na simbolo ng paghamak. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, hinayaan niyang tumulo ang sarili niyang mga luha. Lumipas ang 4 na araw. Ang katahimikan sa loob ng mansyon sa Forbes Park ay nakakabingi. Para kay Daniel, ang bawat sulok ng malawak na bahay ay sumisigaw sa kanya ng kanyang kabiguan. Mula noong gabing iyon sa EDSA, hindi na nagsalita si Leah. Wala ni isang salita. Senyorito Daniel, kailangan pong kumain ni Leah. Pakiusap ni Manang Carmen, ang matandang kasambahay na halos parte na ng pamilya. Nakatayo ito sa tabi ng mahabang mesa kung saan ang almusal ni Leah pancakes na may mukha ng Mickey Mouse, sariwang prutas na hiniwa sa hugis ng mga bituin ay hindi man lang nagalaw. Kakain yan kapag nagutom. Sagot ni Daniel, ang boses ay mas matigas kaysa sa kanyang intensyon. Itinuon niya ang kanyang pansin sa kanyang laptop, nagkukunwaring abala sa mga email, ngunit ang totoo'y lumilipad ang kanyang isip. Ang sigaw ng kanyang anak ay paulit-ulit na tumutunog sa kanyang ulo. Kaibigan, ang kailangan niya tulad ko. Sa loob ng 2 taon, mula nang mamatay ang kanyang asawa, inakala niyang ginagawa niya ang lahat para kay Leah. Ibinigay niya ang pinakamahuhusay na laruan, ang pinakamagagandang damit, ang pinakamahusay na paaralan. Pero kailan ang huling beses na ibinigay niya ang kanyang sarili? Kailan ang huling beses na tunay siyang nakinig? Sa gabi hindi siya makatulog. Pumasok siya sa silid ng anak. Ang kwarto ay kulay rosas, puno ng mga manika at libro. Isang perpektong paraiso ng isang prinsesa na pinili ng yumaong ina ni Leah. Ngunit sa gitna ng lahat ng karangyaan, natutulog ang kanyang anak na may bakas pa rin ng tuyong luha sa pisngi. Sa tabi ng kama nito, sa ibabaw ng maliit na mesa,
ay ang paboritong sketchbook ni Leah. Kinuha ito ni Daniel at binuklat. Ang mga pahina ay puno ng mga drawing ng mga bulaklak bahaghari at mga prinsesa. Ngunit sa huling pahina, isang bagong guhit ang naroon. Kahit simple at iginuhit ng isang bata, hindi maaring pagkamalan. Isang babaeng may mahabang buhok, nakaupo sa ilalim ng isang tulay. Sa tabi niya ay isang batang babae, at sa kanilang paligid, mga patak ng ulan. At doon nakasuksok sa pagitan ng pahina ay isang bagay na nagpatigil sa paghinga ni Daniel. Isang kulay asul na 1,000 piso tupi-tupi, ngunit buo pa rin. Ang perang inihagis niya sa sahig. Ang perang hindi pinulot ng babae, ngunit malinaw na pinulot ng kanyang anak. Tinitigan niya ang drawing, ang pera, ang natutulog niyang anak. Sa wakas na intindihan niya. Ang katahimikan ni Leah ay hindi isang pagre-rebelde. Isa itong pagluluksa para sa isang koneksyon na nawala, isang koneksyon na siya mismo ang pumutol. Isinara niya ang laptop sa kanyang opisina. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan. Mayroon siyang kailangang gawin. Kailangan niyang lunukin ang kanyang pride. Kailangan niyang hanapin ang babae sa ilalim ng tulay. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa anak niya, na ang tanging tinig na natitira ay nasa isang pirasong papel at isang kulay asul na pera. Kailangan ko siyang mahanap. Bulong niya sa katahimikan ng gabi. Kailangan kong mahanap ang babaeng iyon. 3 gabi. 3 gabi nang paikot-ikot ang itim na Audi ni Daniel sa magugulong kalye ng Maynila. Mula sa madidilim na eskinita ng Quiapo hanggang sa paanan ng mga overpass sa Cubao, hinanap niya ang isang mukhang hindi niya na dapat makita muli. Bawat anino ng babaeng nakaupo sa gilid ng daan ay nagpapatigil sa kanyang paghinga, ngunit laging kabiguan ang kanyang natatagpuan. Pakiramdam niya ay isa siyang hangal. Isang bilyonaryo na naghahanap ng isang pulubi sa isang syudad na may milyon-milyong mukha. Ngunit sa tuwing handa na siyang sumuko, nakikita niya sa isip ang katahimikan ni Leah, ang blangkong tingin nito at ang kulay asul na 1,000 piso na nakatago sa sketchbook nito na parang isang banal na alaala. Kaya't nagpatuloy siya. Sa ika-4 na gabi, bumalik siya sa EDSA. May kung anong puwersa ang nagsasabi sa kanya na doon niya ito matatagpuan. Ipinark niya ang kotse sa isang lugar kung saan tanaw niya ang hagdanan sa ilalim ng overpass. At nandoon nga siya. Si Melissa. Mas mukha siyang pagod kaysa dati. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mukha ay may bahid ng dumi. Nakasandal siya sa pader, mahigpit ang yakap sa kanyang sketchbook, tila iyon na lang ang nag-iisang matibay na bagay sa kanyang mundo. Nakaramdam si Daniel ng kakaibang kirot, isang halo ng awa at pagkakasala. Bumababa na sana siya ng sasakyan nang may mapansin siyang 2 lalaki na papalapit sa kinaroroonan ni Melissa. Mga tambay halata sa suot at sa paraan ng kanilang paglalakad na tila pag-aari nila ang lansangan. Umupo sila sa magkabilang gilid niya, ikinukulong siya. "Miss, baka nilalamig ka," sabi ng isa. Ang nangiti nito ay may kahalong panunuya. "Pwede ka naming painitin." "Oo nga." Segunda ng kasama. "Mag-isa ka lang dito. Delikado. Samahan ka na namin." Nakita ni Daniel kung paano nanigas ang katawan ni Melissa. Hindi siya sumagot, ngunit mas hinigpitan niya ang hawak sa kanyang sketchbook. Ang kanyang katahimikan ay tila mas nagbigay lakas ng loob sa dalawa. Inilapit ng isang lalaki ang kamay nito, akmang hahawakan ang kanyang braso. Doon na kumilos si Daniel. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang bilis niya. Sa isang iglap bumukas ang pinto ng kanyang Audi at ang malakas na pagsara nito ay umalingaw-ngaw na parang putok ng baril sa gitna ng ingay ng EDSA. Ang mabibigat niyang hakbang sa sementadong daan ay mabilis at tiyak. Napalingon ang 2 lalaki, nagulat sa biglaang pagdating ng isang taong halatang hindi kabilang sa kanilang mundo. Ang plansado nitong suit, ang kumikinang na relos, ang awtoridad
Sa kanyang tindig lahat ay sumisigaw ng kapangyarihan at panganib. May problema ba dito? Tanong ni Daniel. Ang boses niya ay mahinahon, ngunit may bigat isang banta na mas malakas pa sa sigaw. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatuon sa dalawa, hindi man lang sumusulyap kay Melissa. Nagkatinginan ang mga tambay. Sinuri nila si Daniel mula ulo hanggang paa. Nakita ang kotseng nakaparada sa di kalayuan at agad na naintindihan na hindi ito ang taong gusto nilang makabangga. "Wow, wala boss!" Sabi ng isa, biglang naging maamo. "Napadaan lang, aalis na kami." Nagmamadali silang tumayo at naglakad palayo naglaho sa dilim na parang mga ipis na tinaboy ng liwanag. Katahimikan, tanging ang dagundong na lang ng mga sasakyan ang maririnig. Naiwan si Daniel na nakatayo sa harap ni Melissa na nanatiling nakaupo sa sahig. Ang posisyon nila ay isang malinaw na larawan ng agwat sa pagitan ng kanilang mga mundo. Siya ang toring naghahari. Siya ang damo sa kanyang paanan. Si Melissa ang unang bumasag sa katahimikan. Itinaas niya ang kanyang baba at sa kanyang mga mata, walang bakas ng pasasalamat, tanging pagod at nag-aalab na pride. "Ano ang kailangan mo?" Tanong niya, ang boses ay may bahid ng pait. "Kulang pa ba ang 1,000 para sa konsensya mo?" Ang mga salita niya ay tumama kay Daniel na parang sampal. Yumuko siya, umiiwas sa kanyang tingin. Hindi tungkol doon. Kailangan nating mag-usap. Pakiusap." Tinitigan siya ni Melissa na may pagdududa. "Mag-uusap tungkol saan? Wala tayong dapat pag-usapan." "Tungkol sa anak ko," sabi ni Daniel. Ang boses ay halos pabulong na sa desperasyon. "Tungkol kay Leah. Pakiusap kahit 10 minuto lang. Sa isang lugar na maayos. Magkape tayo." Isang tawang walang saya ang kumawala sa mga labi ni Melissa. Magkape. "Tingnan mo nga ang itsura ko. Sa tingin mo ba papapasukin ako sa kahit anong disenteng lugar?" Hindi sumagot si Daniel. Sa halip, hinubad niya ang kanyang mamahaling itim na coat at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Melissa. Nagulat si Melissa sa biglaang init at sa amoy ng mamahaling pabango. Bago pa siya makapalag nagsalita, muli si Daniel. "May alam akong lugar. Hindi ito magarbo, pero mainit at ligtas. Pakiusap." Ang lugar na tinutukoy ni Daniel ay isang 24 oras na karinderya na nakatago sa isang eskinita, malayo sa mga kumikinang na gusali ng Makati. Amoy mantika at kaping luma ang hangin at ang ilaw na fluorescent ay bahagyang pumipisik. Umorder si Daniel ng 2 mainit na kape at isang platong pandesal. Ang mga tao sa loob ay pasimpleng sumusulyap sa kanila, sa lalaking nakasuot na halatang hindi nababagay sa lugar at sa babaeng nakabalot sa isang coat na mas mahal pa marahil isa sa isang buwang kita nila. Umupo sila sa isang mesang plastik na may gasgas. Sa pagitan nila ang katahimikan ay mabigat. Hindi na nagsasalita si Leah. Panimula ni Daniel, nakatingin sa kanyang tasa ng kape. Mula noong gabing iyon, sa EDSA katahimikan, wala kahit isang salita. Itinaas ni Melissa ang kanyang tingin. May kung anong kumirot sa kanyang dibdib, ngunit itinago niya ito sa likod ng isang malamig na ekspresyon. "Anong kinalaman ko dyan?" Dumukot si Daniel sa loob ng kanyang suit at inilabas ang isang pamilyar na bagay, isang kulay asul na 1,000 piso tupi-tupi. Inilapag niya ito sa mesa. "Ito?" sabi niya. Nakita ko ito sa sketchbook niya, kasama ng isang drawing mo at niya sa ilalim ng ulan. Hindi niya binitawan ng perang ito. Para sa kanya, hindi ito pera. Alaala ito ng isang taong nakakita sa kanya. Napatitig si Melissa sa pera. Ang simbolo ng paghamak sa kanya ay naging simbolo pala ng pag-asa para sa isang bata. Nakipag-usap ako sa psychologist niya. Pagpapatuloy ni Daniel, ang boses ay puno ng pagsisisi. Ang sabi niya,
Nakahanap si Leah ng isang koneksyon sa'yo, isang taong nakakaintindi sa sakit ng pag-iisa. At ako ang walang awang pumutol sa koneksyong yon. Na-trigger ko ulit ang trauma niya sa pagkawala ng kanyang ina. Sa wakas tiningnan niya si Melissa nang diretso sa mata. Ang kayabangan noong unang gabi ay wala na. Ang natira ay ang hubad na takot ng isang ama. Kailangan kanya, Melissa. Kailangan kitang kunin para maging kasama niya. Natigilan si Melissa. Kunin. Ano ako isang bagay na binibili. Hindi isang trabaho mabilis na pagtatama ni Daniel. Isang alok. Gusto kitang kunin bilang therapeutic companion ni Leah. Titira ka sa bahay namin. Magkakaroon ka ng sariling kwarto pagkain at buwan ng sahod. Ang kailangan mo lang gawin ay samahan siya kausapin, tulungan siyang bumalik. Maging kaibigan niya. Tumayo si Melissa, ang upuan ay gumawa ng malakas na kaluskos sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at sa pakiramdam na muling niyuyurakan. Hindi! Sigaw niya, sapat lang ang lakas para marinig nilang dalawa. Hindi ako panakip-butas o laruan para sa anak mo. Hindi mo mabibili ang pagkatao ko dahil lang sa nagkamali ka. Humanap ka ng iba. Akmang tatalikod na siya para umalis, para bumalik sa lansangan kung saan kahit papaano ay buo pa ang kanyang dignidad. Pakiusap sandali. Pigil ni Daniel. Hindi niya ito hinawakan. Sa halip mabilis niyang inilabas mula sa kanyang briefcase ang dalawang bagay, isang folder at isang maliit na card. Inilapag niya ang mga ito sa mesa. Hindi ito isang biglaang desisyon. Pinag-isipan ko ito. Sabi niya, ang boses ay nanginginig na. Iyan ay isang draft ng kontrata. Sinigurado kong lahat ng karapatan mo ay protektado. At iyan ang card ni Dr. Eileen Reyes, ang psychologist ni Leah. Tawagan mo siya. Ipapa-explain ko sa kanya ang lahat. Hindi ito charity, Melissa. Ito ay isang desperadong pakiusap mula sa isang amang handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Napahinto si Melissa. Dahan-dahan siyang lumingon pabalik sa mesa. Kinuha niya ang mga dokumento. Binasa niya ang kontrata. Nakasaad doon ang malinaw na saklaw ng trabaho, ang sahod. Nahigit pa sa sapat at ang mga clause na nagbibigay sa kanya ng kalayaang umalis anumang oras. Tiningnan niya ang business card. Nakita niya ang katotohanan sa mga mata ni Daniel. Hindi ang aroganteng CEO, kundi ang amang nasasaktan. Huminga siya ng malalim at muling umupo. Ang apoy sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig at determinadong kislap. Kung tatanggapin ko ito, sabi niya, ang boses ay matatag at hindi na nanginginig. May mga kondisyon ako. Kahit ano, mabilis na sagot ni Daniel. Una, hindi ako yaya. Kaibigan niya ako. At ituturing mo akong tao, hindi empleyado. Pangalawa, kailangan kong magkaroon ng oras para sa sarili ko sa gabi para subukang ayusin ang buhay ko. At pangatlo, sa oras na maramdaman kong hindi na ako kailangan o sa oras na hindi na tama ang lahat, aalis ako. Walang tanong-tanong. Tumango si Daniel ng walang pag-aalinlangan. Lahat ng iyon, sang-ayon ako sa lahat. Sige, sabi ni Melissa na parang isinusuko ang huling piraso ng kanyang dating buhay. Tinatanggap ko. Ang biyahe papuntang Forbes Park ay tahimik. Para kay Melissa, ang bawat metro na kanilang tinatahak ay naglalayo sa kanya mula sa mundong kanyang kinagisnan at naglalapit sa kanya sa isang lugar na sa panaginip lang niya napupuntahan. Ang matataas na pader, ang mga gwardyadong tarangkahan, ang mga dambuhalang mansyon na natatabunan ng mga puno para siyang pumasok sa ibang dimensyon. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang modernong bahay na gawa sa salamin bakal at bato. Nang bumukas ang malaking gate na bakal, pakiramdam ni Melissa ay para siyang isang bilanggo
na kusang loob na naglalakad papasok sa isang ginintuang hawla. Dala lamang ang kanyang sketchbook at nakasuot pa rin ng coat ni Daniel, bumaba siya ng sasakyan. Sumalubong sa kanila, sa may pintuan, ang isang babaeng nasa edad 50 na kasuot ng malinis na uniforme ng kasambahay. Ang kanyang mukha ay propesyonal at magalang, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. "Magandang gabi, Senyorito Daniel," bati nito. Pagkatapos bumaling ito kay Melissa, ang tingin ay sinusuri siya mula ulo hanggang paa. May bahagyang pagtaas ng kilay, isang halos hindi mapansing senyales ng pagkadismaya. "Ito si Melissa," pakilala ni Daniel. "Ang kasama ni Leah. Manang Carmen, ihanda mo ang guest room sa ibaba." Tumango si Manang Carmen, ngunit ang mga mata nito ay nanatili kay Melissa. Sa malamig at formal na boses sinabi nito, "Welcome po sa tahanan ng mga Almeida." Pumasok si Melissa sa loob. Ang sahig na marmol ay kumikinang, ang kisame ay mataas, at ang mga kasangkapan ay sumisigaw ng karangyaan. Ito ang uri ng bahay na dati ay pinapangarap niyang idisenyo. Ngayon, siya ay isang estranghero sa loob nito. Habang nakatayo siya sa gitna ng malawak na foyer, naramdaman niya ang bigat ng mga matang hindi niya nakikita at ang lamig ng isang tahanang matagal nang nawala ng puso. Napasok na siya sa tureng salamin, ngunit hindi niya alam kung ito ba ay isang kanlungan o isang mas magandang uri ng kulungan. 2 linggo na ang nakalipas mula nang tumuntong si Melissa sa mansyon ng mga Almeida, ngunit pakiramdam niya ay 2 taon na ang nagdaan. Bawat araw ay isang maingat na sayaw sa ibabaw ng maninipis na piraso ng salamin. Ang bahay ay perpekto malinis at tahimik, isang nakakabinging katahimikan na tila pinananatili ng malalamig na tingin ni Manang Carmen. Ang kwarto niya, bagamat tinatawag na guest room, ay nasa ibabang palapag malapit sa kusina at sa quarters ng mga kasambahay. Malinaw ang mensahe, isa siyang tagalabas. Ngunit para kay Melissa na sanay sa karton sa ilalim ng tulay, ang malambot na kama at ang sarili niyang banyo ay isang luho na hindi niya inakalang mararanasan muli. Ang pinakamahirap na kalaban niya ay hindi ang katahimikan ng bahay, kundi ang katahimikan ni Leah. Ang bata ay sumusunod sa kanya na parang isang anino. Uupo ito sa tabi niya habang nagbabasa siya, tatayo sa likod niya habang nagdidilig siya ng halaman, ngunit hindi ito nagsasalita. Ang komunikasyon nila ay sa pamamagitan ng mga tango, iling at mga mata, nitong tila nangungusap ng 1,000 salita na hindi kayang bigkasin ng kanyang bibig. Isang hapon, habang nakaupo sila sa damuhan, sa malawak na hardin, inilabas ni Melissa ang kanyang sketchbook. Hindi siya gumuhit ng mga gusali o plano. Gumuhit siya ng isang maliit na ibon na nakakulong sa isang hawla. Pagkatapos sa kabilang pahina, iginuhit niya ang parehong ibon, ngunit sa pagkakataong ito, bukas na ang pinto ng hawla at lumilipad na ito patungo sa araw. Itinuro ni Leah ang unang drawing at pagkatapos ay itinuro ang sarili. Pagkatapos itinuro niya ang pangalawang drawing, ang tingin niya ay nagtatanong. Ngumiti si Melissa, isang tunay na ngiti, ang una sa loob ng mahabang panahon. Minsan kailangan lang natin ng kaunting tulak para buksan ang pinto. Pabulong niyang sabi. Hindi sumagot si Leah, ngunit kinuha nito ang lapis mula sa kamay ni Melissa at sa tabi ng lumilipad na ibon, gumuhit ito ng isa pang mas maliit na ibon na sumusunod dito, isang maliit na tagumpay, isang sinag ng pag-asa. Ngunit ang sinag na yon ay agad na natabunan ng anino ng isang umaga, isang makintab na itim na Mercedes-Benz ang pumarada sa harap ng mansyon. Mula rito ay bumaba ang isang babae na tila sagisag ng karangyaan at kapangyarihan. Nakasuot ng puting bestida na halatang gawa ng isang sikat na designer perlas sa kanyang leeg at malalaking salamin sa mata
na nagtatago sa kanyang mga mata, ngunit hindi sa kanyang mapanghusgang aura. Si Gloria Almeida, ang matriarch ang ina ni Daniel. Pumasok siya sa bahay na parang pag-aari niya ito, na totoo naman. Hindi niya pinansin si Manang Carmen na sumalubong sa kanya. Ang kanyang mga mata ay naglakbay sa bawat sulok ng sala na para bang naghahanap ng alikabok o anumang bagay na wala sa lugar. At ang kanyang tingin ay huminto kay Melissa na nooy pababa ng hagdan. "So ikaw na pala yon," sabi ni Gloria. Ang boses ay kasing kinis ng sutla, ngunit kasing talim ng bubog. Ibinaba niya ang kanyang salamin sa dulo ng kanyang ilong. Ang mga mata ay sinusuri si Melissa, mula ulo hanggang paa, na may hindi maitatagong pagkamuhi. "Magandang umaga po, Ginang Almeida." Magalang na bati ni Melissa. "Huwag mo akong tawaging Ginang, Doña Gloria," pagtatama nito. Humakbang ito palapit, ang bawat galaw ay may kalkuladong bigat. "Narinig ko ang tungkol sa'yo, ang proyekto ng anak ko." Pinili niyang bigkasin ang salitang proyekto na may diin na para bang si Melissa ay isang gusaling itinatayo o isang problemang kailangang ayusin, hindi isang tao. "Nandito po ako para tulungan si Lia." Mahinahong sagot ni Melissa, pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Talaga? Isang sarkastikong ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Gloria. "O nandito ka para tulungan ang sarili mo? Magkano? Magkano ang ibinayad sa iyo ni Daniel para magpanggap na may pakialam ka sa apo ko?" "Hindi po ako nagpapanggap." Git ni Melissa. Ang kanyang boses ay nagsisimula nang magkaroon ng bahagyang panginginig. "Lahat ng tao ay may presyo, hijad," sabi ni Doña Gloria, at sa isang iglap na wala ang nangiti sa mukha nito at napalitan ng nagyayelong babala. "Alamin mo kung hanggang saan ka lang. Isa kang empleyado. Isang pansamantalang solusyon. Huwag na huwag mong iisipin na maari kang maging higit pa dyan. Dahil sa oras na subukan mo, ako mismo ang magtatapon sa iyo pabalik sa basurahang pinanggalingan mo." Hindi na nakasagot si Melissa. Tila naubos ang hangin sa kanyang baga. Ang bawat salita ni Doña Gloria ay isang laso na dahan-dahang gumapang sa kanyang sistema. Sa gitna ng tensyon, isang maliit na boses ang narinig mula sa itaas ng hagdan. "Lola, si Lia." Nakatayo ito roon, hawak ang kanyang paboritong manika. Ang mga mata ay puno ng pagkalito habang pinagmamasdan ng kanyang lola. At si Melissa. Agad na nagbago ang anyo ni Doña Gloria. Ang malupit na ekspresyon ay napalitan ng isang matamis at mapagmahal na ngiti. "Apo, halika dito sa lola." Ngunit hindi gumalaw si Lia. Sa halip, ang mga mata nito ay nanatili kay Melissa. Dahan-dahan bumaba ito ng hagdan, nilagpasan ang kanyang lola na nakaunat ang mga braso at pumunta sa tabi ni Melissa. Hinawakan nito ang kamay ni Melissa, isang maliit ngunit matibay na pagkilos ng katapatan. Ang katahimikan sa sala ay nakakabingi. Ang ngiti sa mukha ni Doña Gloria ay nanigas at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang tinitingnan ang magkahawak na kamay ng dalawa. Kinagabihan, isang malakas na bagyo ang nanalala sa Metro Manila. Ang hangin ay humahagupit sa mga bintana at ang kulog ay dumadagundong na parang mga bomba na sumasabog sa kalangitan. Nagising si Melissa sa isang malakas na kidlat na sinundan ng isang nakakatakot na dagundong. Pagkatapos isang sigaw na puno ng purong takot. Nanggagaling sa silid ni Lia. Mabilis na tumakbo si Melissa palabas ng kanyang kwarto at paakyat ng hagdan. Naabutan niya si Manang Carmen sa labas ng silid ni Lia, nag-aalalang sumisilip sa siwang ng pinto. "Anong nangyayari?" tanong ni Melissa. "Ang bagyo, ma'am." Sagot ni Manang Carmen, ang boses ay puno ng pag-aalala. Laging ganito kapag kumukulog. Naalala niya, hindi na nito kailangang tapusin. Naintindihan ni Melissa, ang ina ni Lia ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan sa gitna ng isang bagyo. Para kay Lia, ang tunog ng kulog ay hindi lamang ingay ng kalikasan. Ito ang tunog ng kamatayan. Pumasok si Melissa sa silid.
Nakita niya si Leah na nakasiksik sa isang sulok nanginginig. Nang husto ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mga tainga. Ang mga mata nito ay dilat na dilat sa takot, nakatitig sa bintana, na panakanakang nagliliwanag dahil sa kidlat. Leah, mahinang tawag ni Melissa. Tumingin sa kanya ang bata, ngunit tila hindi siya nito nakikita. Ang nakikita nito ay ang multo ng isang masamang alaala. Dahan-dahang lumapit si Melissa. Hindi niya sinubukang yakapin o hawakan ang bata. Umupo lang siya sa sahig ilang talampakan ang layo mula rito at nagsimulang kumanta. Hindi ito isang formal na kanta. Isa itong lumang oyayi, isang kantang pampatulog na kinakanta sa kanya ng kanyang lola sa probinsya. Ang himig ay simple, ang mga salita ay tungkol sa mga bituin na nagbabantay sa gabi at sa buwan na nagbibigay ng liwanag. Huwag kang matakot o munting bituin. Hindi na si... Ang ulap ay lilipas din. Ang kanyang boses ay hindi perpekto, ngunit ito'y mahinahon at puno ng sinseridad. Dahan-dahan ang matinding panginginig ni Leah ay nagsimulang humupa. Inalis nito ang mga kamay mula sa kanyang mga tainga. Ang mga mata nito ay nanatiling nakatitig sa bintana, ngunit ngayon nakikinig na ito. Lumapit pa si Melissa. Ipinagpatuloy niya ang pagkanta, ang kanyang boses ay tila isang sinulid na humihila kay Leah pabalik mula sa madilim na lugar ng kanyang isipan. Sa wakas, gumapang si Leah mula sa sulok at sumiksik sa tabi ni Melissa. Niyakap nito si Melissa nang mahigpit, ang mukha ay ibinaon sa kanyang tagiliran. Sa gitna ng isa pang malakas na kulog, naramdaman ni Melissa ang paggalaw ng mga labi ni Leah malapit sa kanyang tainga. Isang halos hindi marinig na bulong. "Mama!" Napatigil sa pagkanta si Melissa. Ang puso niya ay tila huminto sa pagtibok. Sa labas ng pinto nakatayo si Daniel. Dumating siya ilang minuto na ang nakalipas na abutan ng eksena at hindi na gumalaw. Napanood niya ang lahat. Ang takot sa mga mata ng kanyang anak, ang pagdating ni Melissa, ang mahinahong kanta, at ang isang salitang iyon na hindi na niya narinig sa loob ng 2 taon. Nakatayo siya roon sa dilim ng pasilyo habang ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita si Melissa bilang isang therapeutic companion o isang empleyado. Nakita niya ito bilang isang babaeng kayang patahanin ang bagyo. Hindi lang ang bagyo sa labas, kundi pati na rin ang bagyo sa loob ng puso ng kanyang anak. Nang tumila ang ulan at huminahon ang hangin, buhat-buhat ni Melissa ang natutulog nang si Leah pabalik sa kama nito. Paglabas niya ng silid, naghihintay si Daniel. Ang mga mata nila ay nagtagpo. Walang salitang namutawi, ngunit sa katahimikan na yon, isang bagay ang nagbago. Ang pader ng yelo sa pagitan nila ay nagsimulang magkaroon ng lamat. "Salamat," halos pabulong na sabi ni Daniel. Ang boses ay paos. Tumangulang si Melissa, pagod ngunit may kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Bumaba sila sa kusina, hindi para mag-usap, hindi para magtanong. Nagtimpla si Daniel ng 2 tasa ng mainit na tsokolate. Iniabot niya ang isa kay Melissa. Sabay silang umupo sa mesa sa kusina, nakikinig sa papahinang patak ng ulan sa labas. Ang agwat sa pagitan nila ay naroon pa rin. Ngunit sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, ang agwat na yon ay hindi na mukhang isang bangin na hindi kayang tawirin. Mukha na itong isang tulay na dahan-dahang itinatayo sa gitna ng unos. Ang gabing iyon ng bagyo ay nag-iwan ng kakaibang katahimikan sa mansyon. Ngunit hindi na ito ang dating malamig at nakakabinging katahimikan. Napalitan ito ng isang mahinahon at nag-aabang na paghilom. Si Leah sa unang pagkakataon ay nagsimulang magbitiw ng mga salita. Isang salita dito, 2 salita doon. Tubig. Salamat. Laro tayo. Bawat salita ay parang musika sa pandinig ni Daniel
At isang matamis na tagumpay para kay Melissa. Nagbago rin si Daniel, ang dating CEO na laging nagmamadali at nakadikit sa telepono ay nagsimulang umuwi ng mas maaga. Madalas nadadatnan niya sa hardin si Melissa at Leah, magkatabing gumuguhit sa iisang sketchbook. Hindi siya lumalapit. Nanonood lang siya mula sa malayo, mula sa bintana ng kanyang opisina, at isang maliit na ngiti ang sumisilay sa kanyang mga labi, isang ngiti na matagal nang hindi nakikita ng sinuman sa bahay na yon. Ang mga gabi nila sa kusina ay naging isang hindi sinasadyang ritual. Matapos matulog si Leah, bumababa si Melissa para magbasa o mag-sketch. Ilang sandali pa susunod si Daniel para magtimpla ng kape. Ang kanilang mga pag-uusap ay nagsimula sa mga simpleng bagay. Ang araw ni Leah ang panahon. Ngunit dahan-dahan lumalim ito. Nagtanong si Daniel tungkol sa arkitektura at ang mga mata ni Melissa ay nagkaroon ng kakaibang kislap habang ipinapaliwanag niya ang kanyang pagmamahal sa mga lumang istruktura, sa mga kwento na nakatago sa bawat pader at bintana. Sa mga sandaling iyon, hindi siya ang babae mula sa lansangan. Siya si Melissa Reyes, ang arkitekto, at nakikita iyon ni Daniel. Ang namumuong koneksyon na ito gayunpaman ay hindi lingid sa kaalaman ng isang tao. Si Doña Gloria, isang araw tumawag ito. Hindi kay Daniel, kundi sa landline ng mansyon at hinanap si Melissa. Magkakaroon tayo ng isang family dinner sa Sabado. Sabi ni Doña Gloria, sa kabilang linya ang boses ay artipisyal na matamis. At gusto kong sumama ka. Kailangan kang makilala ng buong pamilya. After all, you're so important to Leah now. Naramdaman ni Melissa ang panganib. Ito ay isang paanyaya, ngunit sa tono ni Doña Gloria, ito ay parang isang pagtawag sa isang bitag. Sinubukan niyang tumanggi ngunit mapilit ang matanda. Nang ibaba niya ang telepono, alam niyang wala siyang pagpipilian. Dumating ang Sabado ng gabi. Ang hapunan ay gaganapin sa isang eksklusibong fine dining restaurant sa Bonifacio, Global City. Ang lugar ay puno ng mga taong mayayaman at makapangyarihan, mga politiko, negosyante at mga socialite. Wala siyang maisuot. Ang iilan niyang damit ay mga simpleng blusa at pantalon na binili ni Daniel para sa kanya. Nang sasabihin na sana niya kay Daniel na hindi siya makakasama, may nakita siyang isang paper bag sa ibabaw ng kanyang kama. Sa loob isang simpleng itim na bestida, elegante, disente, at sakto sa kanyang sukat. Walang card, ngunit alam niya kung kanino galing. Pagdating nila sa restaurant, ang pamilyang Almeida ay naroon na. Mga pinsan ni Daniel, mga tiyuhin at tiyahin. Lahat sila ay nakangiti, ngunit ang mga mata nila ay mapanuri habang tinitingnan si Melissa. Para siyang isang kakaibang specimen na ipinapakita sa isang museo. Pinaupo siya ni Doña Gloria sa tabi nito. Dito ka, Hija, para mas magkakwentuhan tayo. Nagsimula ang hapunan at nagsimula rin ang pag-atake. So, Melissa, simula ni Doña Gloria, sapat lang ang lakas para marinig ng buong mesa. Nabanggit sa akin ni Daniel na isa ka raw arkitekto. Anong mga proyekto na ba ang nagawa mo? Nag-specialize po ako sa heritage conservation. Sagot ni Melissa, pinapanatili ang kanyang composure. Heritage, how quaint. Sabi ng isang tiyahin na tila ang salitang heritage ay nangangahulugang luma at walang kwenta. Ngunit narinig ko rin na nagkaroon ka raw ng problema sa iyong negosyo. Pagpapatuloy ni Doña Gloria, ang mga mata ay naglalaro sa panunuya. Ano nga ulit yon? Bankruptcy? Diba at homelessness? Nakakagulat na nakabangon ka agad. Ang buong mesa ay tumahimik. Ang tunog lang ng mga kubyerto sa plato ang maririnig. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Huminga ng malalim si Melissa. Opo, nalugi po ang kumpanya ko dahil sa isang partner na nanloko sa akin. At oo, nawalan po ako ng tirahan, ngunit hindi po ako sumuko. Ang pagbangon ay hindi isang himala.
Doña Gloria, ito po ay isang pagpili. Isang matalim na tingin ang ipinukol sa kanya ni Doña Gloria, hindi nagustuhan ang kanyang pagsagot. Isang pagpili o isang magandang oportunidad. Sabihin mo sa amin, Melissa, paano mo nga ulit nakilala si Daniel sa isang charity event ba? Doon na hindi nakapagtimpi si Daniel. Mula sa kabilang dulo ng mesa ang boses niya ay malamig at matigas. Ma, tama na. Ngunit hindi nagpatinag si Doña Gloria. Tumingin ito kay Daniel at pagkatapos ay bumalik kay Melissa na may mapang-asar ng ngiti. Bakit anak? May masama ba sa tanong ko? Gusto lang naman nating lahat na mas makilala ang babaeng bigla na lang pumasok sa buhay ng apo ko. Gusto nating malaman kung ano ang tunay niyang intensyon. Kung ang habol ba niya ay si Leah o ang yaman ng mga Almeida. Ang huling pangungusap ay isang direktang sampal. Naramdaman ni Melissa na namula ang kanyang mukha hindi sa galit kundi sa matinding kahihiyan. Naramdaman niya ang mga tingin ng lahat, ang kanilang mga bulungan, ang kanilang paghusga. Para siyang isang kriminal na nililitis sa harap ng korte. Nakatungo siya handa ng tanggapin ang pagkatalo. Ngunit may isang malakas na kalabog. Tumayo si Daniel. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang galit na hindi pa nakikita ni Melissa kailanman. Tapos na tayo dito. Sabi niya ang boses ay mababa, ngunit umaling-awngaw sa buong restaurant. Tumingin siya sa kanyang ina, ang paggalang ay ganap nang nawala. Si Melissa ay may higit na dignidad kaysa sa lahat ng tao sa silid na ito. Inalagaan niya ang anak ko sa paraang hindi nagawa ng kahit sino sa inyo. Ibinabalik niya ang ngiti sa mga labi ni Leah habang kayo ay abala sa pagbibilang ng inyong pera. Humakbang siya palayo sa mesa at lumapit kay Melissa. Kung hindi niyo siya kayang igalang, pagpapatuloy niya ang boses ay bumabaon na parang punyal sa bawat isa. Kami na ni Leah ang aalis. Nagulat ang lahat. Si Doña Gloria ay napanganga, hindi makapaniwala sa direktang pagsuway ng kanyang anak sa harap ng buong pamilya. Inilahad ni Daniel ang kanyang kamay kay Melissa. Tara na. Nag-aalangan si Melissa. Ngunit nang makita niya ang determinasyon sa mga mata ni Daniel, isang determinasyon na maipagtanggol siya at nang maalala niya ang mahigpit na hawak ng kamay ni Leah, tumayo siya. Hinawakan niya ang kamay ni Daniel. Ang pagkakahawak nito ay mainit at matatag. Daddy? Lumingon sila. Si Leah na kanina patahimik ay nakatayo na rin. Lumapit ito sa kanila at hinawakan din ang kamay ni Melissa. Tumingin ito sa kanyang lola at sa buong pamilya ang mga mata nito ay seryoso at hindi natatakot. Sama-sama ang tatlo, ang CEO ang babae, mula sa lansangan at ang batang muling natutong magsalita ay tumalikod. Naglakad sila palayo sa mesang puno ng hindi natapos na pagkain at mga nakangangang bibig. Iniwan nila ang mundo ng paghuhusga at karangyaan at sabay na lumabas sa gabi. Sa loob ng kotse walang nagsalita, ngunit ang kamay ni Daniel ay nanatiling nakahawak sa kamay ni Melissa. At sa likod si Leah ay nakasandal sa bintana, tahimik na nakangiti. Ang biyahe pabalik sa Forbes Park ay nalulukuban ng isang kakaibang tensyon. Hindi ito ang tensyon ng galit o pagkailang, kundi isang kuryenteng gumagapang sa hangin na buo mula sa pinagsamang tapang at kahinaan na nasaksihan nila sa isa't isa. Ang malakas na dagundong ng puso ni Melissa ay tila sumasabay sa ugong ng makina ng sasakyan. Ang kamay ni Daniel ay nanatiling nakahawak sa kanya. Hindi ito isang pagkakahawak na parang sa magkasintahan. Ito'y mas malalim, isang angkla, isang tahimik na pangako na nagsasabing, nandito ako, hindi ka nag-iisa. Paminsan-minsan, nararamdaman niyang bahagyang humihigpit ang hawak nito, lalo na kapag humihinto sila sa traffic light na para bang sinusuri kung totoo nga ba ang lahat. Sa likod si Leah
ay nakatulog na ang ulo ay nakasandal sa bintana. Isang maliit na ngiti ang nakapaskil pa rin sa kanyang mga labi. Ang payapang itsura ng bata ay isang matinding pagkakaiba sa kaguluhang nagaganap sa loob ng dibdib ng dalawang matanda sa harap. Nang pumarada ang sasakyan sa garahe at pinatay na ni Daniel ang makina, ang katahimikan ay naging mas mabigat. Ang tanging maririnig ay ang mahinang paghinga ni Leah. Gisingin ko na siya, basag ni Melissa sa katahimikan, akmang aalisin ang kanyang kamay. Huwag! Pigil ni Daniel. Ako na. Hintayin mo ako. Maingat niyang binuhat ang natutulog na anak, sinisiguradong hindi ito magigising. Pinanood siya ni Melissa habang papasok ito sa bahay. Ang malapad nitong likod ay tila balikat na kayang pasanin ang buong mundo. Ngunit nakita niya ang bahagyang panginginig ng mga kamay nito habang hawak si Leah. Nakita niya ang kahinaan sa likod ng lakas. Pagbaba ni Daniel mula sa kwarto ni Leah, nadatnan niya si Melissa na naghihintay sa paanan ng malaking hagdanan. Ang ilaw mula sa isang maliit na lamp sa tabi ay nagbibigay ng malambot na liwanag sa kanyang mukha, pinalalabas ang pagod at ang ganda na madalas na itatago ng kanyang simpleng pananamit. Salamat, sabi ni Melissa. Ang boses ay halos pabulong. Salamat sa ginawa mo kanina. Lumapit si Daniel, huminto sa isang baitang na mas mataas sa kanya, kaya't kailangan niyang bahagyang tumingala para salubungin ang kanyang tingin. Wala kang dapat ipagpasalamat. Sagot niya, ang boses ay mababa at seryoso. Dapat ko nang ginawa yon matagal na. Walang sino man kahit ang nanay ko ang may karapatang maliitin ka. Pero pamilya mo sila, Daniel. Pamilya rin kita, sabi niya. At ang mga salitang yon ay lumabas ng walang pag-aalinlangan na para bang yun ang pinakatotoong bagay sa mundo. Ikaw at si Leah, kayo ang pamilya ko ngayon. Ang mga salita ay bumitin sa hangin sa pagitan nila. Naramdaman ni Melissa ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang distansya nila ay unti-unting nawawala, hindi dahil sa paggalaw ng kanilang mga katawan, kundi dahil sa bigat ng kanilang mga nararamdaman. Ang kanilang mga mata ay nag-uusap, sinasabi ang mga bagay na hindi kayang bigkasin ng kanilang mga labi. Ang pagod, ang pasasalamat, ang paghanga, at isang bagay na mas delikado at mas nakakatakot. Dahan-dahan bumaba si Daniel sa huling baitang ng hagdan. Ngayon, magka-level na sila. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Naamoy ni Melissa ang banayad na amoy ng kanyang aftershave na hinaluan ng amoy ng kape. Nakita niya ang maliliit na guhit sa gilid ng kanyang mga mata, mga guhit na nagkukwento ng stress at kalungkutan. Itinaas ni Daniel ang kanyang kamay at sa isang napakabagal na galaw, hinaplos niya ang isang hibla ng buhok na naligaw sa mukha ni Melissa. Ang kanyang mga daliri ay mainit at magaspang sa kanyang balat. Napapikit si Melissa sa dampi na yon. Isang simpleng haplos, ngunit para itong kidlat na gumapang sa buong katawan niya. Dahan-dahan inilapit ni Daniel ang kanyang mukha. Hindi umurong si Melissa. Hindi siya gumalaw. Hinintay niya. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng mansyon, ang nakaraan ng takot. Ang natira na lang ay sila sa maliwanag na sulok ng hagdanan, sa bingit ng isang bagay na matagal na nilang pinipigilan. Ang kanyang mga labi ay malapit na. Nararamdaman na niya ang init ng kanyang hininga. Isang segundo na lang. Hindi. Ang salita ay isang marahas na bulong. Biglang lumayo si Daniel na para bang napaso. Humakbang siya paatras, ang kanyang muka ay puno ng gulat at pagkalito na para bang nagising siya mula sa isang panaginip. Ang init sa pagitan nila ay biglang napalitan ng isang nagyayelong pader. Hindi ito tama, sabi niya, hindi makatingin ng diretso kay Melissa. Ang kanyang mga kamay ay naikuyom sa kanyang gilid. Diyos ko, anong ginagawa ko? Nakatayo lang si Melissa, ang kanyang puso ay dumadagundong
sa sakit at pagkalito. "Daniel, empleyado kita, Melissa," sabi niya. Ang boses ay matigas na para bang sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili. "Nakatira ka sa bahay ko. Mali ito. Ang sitwasyon, komplikado. Hindi ko dapat sinamantala." Ang bawat salita ay parang isang sampal. Sinamantala. Ganoon ba ang tingin niya sa nangyari? Na para bang siya lang ang may gusto? "Hindi mo sinamantala ang kahit ano," sabi ni Melissa. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Daniel. Tinalikuran na siya nito. Kailangan kong magtrabaho." At naglakad siya palayo, patungo sa kanyang opisina. Isinara ang pinto nang may bahagyang kalabog na umalingaw-ngaw sa tahimik na bahay. Naiwan si Melissa sa paanan ng hagdanan mag-isa. Ang init ng haplos ni Daniel ay nararamdaman pa rin niya sa kanyang pisngi, ngunit ngayon ito'y malamig na. Ang pangako ng isang halik ay napalitan ng pait ng pagtanggi. Naintindihan niya, natakot si Daniel. Natakot siya sa nararamdaman niya, sa komplikasyon, sa posibilidad na masaktan muli. At sa kanyang takot, itinayo niyang muli ang pader. Sa pagitan nila, mas mataas at mas matibay kaysa dati. Sa mga sumunod na araw ang bahay ay muling naging malamig. Umuuwi pa rin si Daniel, ngunit iniiwasan na niya si Melissa. Ang komunikasyon nila ay sa pamamagitan na lang ng mga text message o mga bilin na iniiwan kay Manang Carmen. Ang mga gabi sa kusina ay hindi na naulit. Naramdaman ni Melissa ang pagtanggi na parang isang pisikal na sugat, ngunit hindi niya ipinakita. Para kay Leah, siya pa rin ang masayahing si Melissa. Ngunit sa loob ang maliit na pag-asa na nagsimulang tumubo ay dahan-dahang namamatay. Upang ilayo ang kanyang isip, itinuon niya ang kanyang buong atensyon sa isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, ang kanyang karera. Nagsimula siyang magsulat sa isang maliit anonymous na blog. "Mga guho at pagbangon" ang pamagat nito. Doon isinulat niya ang tungkol sa mga nakalimutang gusali sa Maynila, ang kanilang kasaysayan at ang kahalagahan ng pagpapanatili sa mga ito. Ito ang naging kanlungan niya. Kung hindi niya kayang ayusin ang mga guho sa kanyang puso, marahil ay kaya niyang isulat ang tungkol sa mga guho ng nakaraan. Hindi niya alam na ang munting blog na yon, ang kanyang pagtakas mula sa sakit, ang magiging simula ng isang bagong kabanata. Isang kabanata na magdadala sa kanya pabalik sa isang masamang panaginip. Isang buwan ng maingat na pag-iwasan. Ang mansyon ay naging isang malawak na entablado kung saan si Daniel at Melissa ay dalawang aktor na bihasang umiiwas sa isa't isa. Ang mga pag-uusap nila ay maikli at formal, laging nakasentro kay Leah. Ang init na minsan ay namagitan sa kanila ay naging isang malamig na abo, tinangay ng hangin ng takot at pag-aalinlangan. Para kay Melissa, ang blog niya ang naging tanging paraan para manatiling buo. Bawat gabi matapos niyang patulugin si Leah, binubuksan niya ang luma niyang laptop at nagsusulat. Isinulat niya ang tungkol sa arkitektura ng San Sebastian Church, ang natatanging istrukturang bakal nito, at ang mga alamat na bumabalot dito. Isinulat niya ang tungkol sa Manila Central Post Office, isang obra maestra na nasugatan ng digmaan at ngayon ay nanganganib na maglaho. Ang kanyang pagsusulat ay puno ng pagnanasa at kaalaman. Sa bawat salita, nararamdaman ng sino mang makabasa ang kanyang malalim na pagmamahal sa mga gusaling iyon, na para bang sa pagliligtas sa mga ito, inililigtas din niya ang isang bahagi ng kanyang sarili. Hindi niya alam, ngunit ang maliit niyang blog ay nagsisimula nang mapansin ng isang maliit ngunit maimpluwensyang grupo ng mga arkitekto at historyador sa Maynila. Isang Huwebes ng hapon, habang tinuturuan niya si Leah na magpinta ng watercolor sa hardin,
May nag-doorbell. Si Manang Carmen ang sumagot. Ilang sandali pa lumabas ito sa hardin, ang mukha ay hindi maipinta. Ma'am Melissa, sabi nito, ang boses ay bahagyang nanginginig. May bisita po kayo. Nagtaka si Melissa. Wala siyang ibang kakilala sa mundong ito, maliban sa mga taong nasa loob ng mansyon. Sino raw po? Bago pa makasagot si Manang Carmen, isang pamilyar na boses ang narinig. Mula sa likod nito, isang boses na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso at nagpadala ng yelo sa kanyang mga ugat. Hindi mo man lang ba ako papapasukin, mahal ko? Lumingon si Melissa. Nakatayo sa may pintuan ng sala, nakangisi na. Para bang wala siyang ginawang masama ay si Kevin, ang kanyang dating kasintahan, ang lalaking sumira sa kanyang buhay. Mas maayos ang itsura niya ngayon kaysa sa huling pagkikita nila. Nakasuot siya ng bagong polo shirt at tila tumaba ng bahagya. Malinaw na ang perang ninakaw nito mula kay Melissa ay ginastos niya ng husto. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Melissa, ang boses ay isang galit na pabulong. Agad siyang tumayo, inilagay ang kanyang sarili sa pagitan ni Kevin at ni Leah. Paano mo nalaman kung nasaan ako? Maynila lang to, Melissa. Maliit ang mundo ng mga mayayaman. Sabi ni Kevin, ang mga mata ay nilibot ang malawak na hardin at ang dambuhalang mansyon. At ang balita tungkol sa bagong alaga ng nag-iisang Daniel Almeida ay mabilis kumalat. Umalis ka, sabi ni Melissa, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Sandali lang. Humakbang si Kevin palapit, ang nangisi ay hindi nawawala. Nandito ako para sa isang business proposal. Wala tayong dapat pag-usapan. Ngunit hindi nagpatinag si Kevin. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Melissa at tila mas lalo siyang ginanahan. Oh, meron. Meron. Lumapit pa siya, bumubulong na ngayon. Naghahabol na sa akin ang mga inutangan ko at ang kasong isinampa mo malapit ng umusad. Kailangan kong umalis ng bansa. Kailangan ko ng pera. At sa tingin mo bibigyan kita? Isang tawang walang saya ang kumawala kay Melissa. Hindi ikaw. Sabi ni Kevin, at ang kanyang mga mata ay tila tumagos kay Melissa, nakatingin sa bahay sa likod niya sa yaman na nakapaloob dito. Siya, ang amo mo. Magkano kaya ang halaga ng kapayapaan para sa isang tulad niya? Magkano ang ibabayad niya para lang mawala ako sa buhay mo at sa buhay ng anak niya? Ngayon naintindihan na ni Melissa. Blackmail. Hayop ka. Sabi niya, ang bawat salita ay puno ng pagkamuhi. Makinig ka, Melissa. Naging seryoso ang boses ni Kevin. Bawiin mo ang kaso. Mag-issue ka ng statement na nagkaroon lang ng misunderstanding sa negosyo. Kapag ginawa mo yon, maglalaho ako na parang bula. Pero kung hindi, ngumisi siyang muli. Kung hindi, sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo kung sino ka talaga. Ang babaeng nanggaling sa kalye na biglang naging instant nanay ng isang tagapagmana. Sa tingin mo maniniwala sila sa kwento ng therapeutic companion? Sa sandaling iyon, si Leah, na kanina pa tahimik na nakikinig, ay biglang tumakbo at yumakap sa binti ni Melissa. Tumingin ito kay Kevin, ang mga mata ay puno ng takot at galit. Umalis ka. Sigaw ng bata. Leave her alone. Nagulat si Kevin sa biglaang pagsasalita ng bata. Ngunit agad din itong nakabawi. Wow, nagsasalita na pala ang prinsesa. Ang galing mo talagang mag-alaga, Melissa. Akmang hahawakan ni Kevin ang buhok ni Leah, ngunit mabilis siyang hinarang ni Melissa. Huwag na huwag mong hahawakan ang batang yan. Bakit natatakot kang panunuyan ni Kevin? Natatakot kang masira ang maganda mong buhay dito. Nagsimula nang mawala ang kontrol ni Melissa. Ang galit na matagal na niyang kinimkim ay sumabog. Wala kang alam sa buhay ko. Iniwan mo ako sa wala. Kinuha mo ang lahat sa akin. Binigyan lang kita ng bagong simula.
Ganti ni Kevin. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka mapupulot sa basura ng knight in shining armor mo. Naging marahas si Kevin. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Melissa. Makinig ka sa akin, babae ka. Gagawin mo ang sinabi ko, kung hindi, bitiwan mo siya. Ang boses ay hindi malakas, ngunit ito'y malamig matalim at puno ng isang nakakakilabot na awtoridad. Parehong napalingon si Melissa at Kevin. Nakatayo sa may pintuan si Daniel. Hindi nila namalayan ang pagdating ng kanyang sasakyan. Hindi nila narinig ang kanyang pagpasok. Nakatayo lang siya roon, ang kanyang suit jacket ay nakasampay sa kanyang braso, ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay tila dalawang nagbabagang uling. Binitiwan ni Kevin si Melissa na parang napaso. Mr. Almeida, bati ni Kevin sinusubukang ngumiti. Nagkakamustahan lang kami nitong si... Hindi na niya natapos ang sasabihin niya. Sa tatlong mabilis at mahahabang hakbang, nilapit ni Daniel si Kevin. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura. Hinawakan niya lang si Kevin sa kwelyo at itinaas ito ng bahagya mula sa sahig. Sinabi kong, bitiwan mo siya. Ulit ni Daniel, ang bawat salita ay mabagal at mabigat. Nanginginig na sa takot si Kevin. Titeka lang, boss. Mag-usap tayo. Isang malakas na suntok ang tumama sa panga ni Kevin. Ang tunog ay isang malutong na kalabog. Bumagsak si Kevin sa damuhan, hawak ang kanyang mukha, dumura ng dugo. Daddy, sigaw ni Leah, kalahating takot, kalahating paghanga. Hindi pinansin ni Daniel ang anak. Lumapit siya. Sa nakahandusay na si Kevin. Sa susunod na makita ko ulit ang pagmumukha mo malapit sa bahay na to o malapit sa kanya. Sabi ni Daniel, ang boses ay isang mapanganib na bulong. Hindi lang suntok ang aabutin mo, naiintindihan mo. Mabilis na tumango si Kevin. Gumapang siya paatras, tumayo at tumakbo palabas ng gate na parang hinahabol ng demonyo. Nang mawala na si Kevin, ang adrenaline sa katawan ni Melissa ay biglang nawala. Nagsimula siyang manginig. Napaupo siya sa damuhan, ang mga binti ay tila naging jelly. Lumapit si Daniel. Akala niya aalalayan siya nito. Akala niya tatanungin siya kung okay lang siya. Ngunit huminto ito sa harap niya at ang nakita niya sa mga mata nito ay hindi pag-aalala. Nakita niya ang duda. Ginagamit mo lang sila. Ang mga huling salita ni Kevin, bago ito tuluyang tumakbo palayo, ay umalingaw-ngaw sa hangin. Magkano ang binabayad niya sa'yo para magpanggap na mahal mo ang anak niya? Ginagamit mo lang sila. Tumingin si Daniel kay Melissa na nanginginig pa rin sa sahig. Tumingin siya sa kanyang anak na nakayakap dito. At sa isang iglap, ang imahe ng bayaning nagligtas sa kanya ay naglaho. Napalitan ito ng isang estranghero. Isang estrangerong may madilim na nakaraan. Isang estrangerong nagdala ng gulo sa payapa niyang mundo. Ang laso na isinuka ni Kevin ay hindi lang para kay Melissa. Para din ito kay Daniel. At sa mga mata ng lalaki, nakita ni Melissa na ang lason ay nagsisimula ng gumana. Kinabukasan ng mansyon ay binalot ng isang mabigat at hindi magandang katahimikan. Ang init ng komprontasyon kahapon ay napalitan ng isang nanunuot na lamig. Si Daniel ay hindi bumaba para mag-almusal. Nagkulong siya sa kanyang opisina at ang tanging senyales ng kanyang presensya ay ang mga mabibigat na yabag na paminsan-minsan ay naririnig mula sa loob. Si Melissa ay sinubukang maging normal para kay Leah, ngunit ang kanyang nangiti ay pilit at ang kanyang mga kilos ay mabagal. Ang mga salita ni Kevin ay parang sirang plaka sa kanyang isipan, ngunit ang mas masakit ay ang huling tingin na ibinigay sa kanya ni Daniel, isang tingin na puno ng pagdududa, isang tingin na winasak ang pundasyong dahan-dahan nilang itinatayo. Bago magtanghali, ang itim na Mercedes-Benz ni Doña Gloria ay muling pumarada sa harap ng mansyon, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya pumasok na parang reyna. Pumasok siyang parang isang general
na may dalang mahalagang balita mula sa digmaan. Dumiretso siya sa opisina ni Daniel. Hindi narinig ni Melissa ang kanilang pinag-usapan, ngunit ang pinto ay hindi ganap na nakasara. Ang mga boses mula sa loob, bagamat mahina, ay matalim at puno ng tensyon. Sinabi ko na sa'yo, Daniel, mga taong tulad niya may dalang gulo. Ang narinig niyang sabi ni Doña Gloria, ex-boyfriend na nananakit blackmail. Ito ba ang gusto mong kapaligiran para sa apo ko? Paano kung hindi ka dumating kahapon? Paano kung nasaktan si Leah? Isang mahabang katahimikan. Hindi kasalanan ni Melissa ang nangyari, ma. Ang boses ni Daniel ay pagod. Hindi ko sinasabing kasalanan niya. Ang sinasabi ko siya ang dahilan. Ang nakaraan niya ang mga problema niya, dinala niya lahat dito sa pamamahay natin. Akala mo ba matatapos ito kay Kevin? Paano ang mga utang? Paano ang mga taong hinahanap siya? Daniel, anak, gumising ka. Hindi ito isang fairy tale. Isa kang ama. Ang seguridad ng anak mo ang dapat mong unahin. Muli katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, mas matagal, mas mabigat. Para kay Melissa na nakikinig sa labas ang bawat segundo ay isang paghihirap. Alam niyang tama si Doña Gloria sa isang bagay, prioridad si Leah. At alam niyang gagamitin nito ang argumentong yon na parang isang sandata para sirain siya. Nang bumukas ang pinto, lumabas si Doña Gloria na may isang maliit at matagumpay na ngiti sa kanyang mga labi. Tiningnan niya si Melissa na para bang isa itong langgam na malapit ng tapakan. Inaasahan kong mag-iimpake ka na, sabi nito sa isang mahinang boses bago tuluyang umalis. Ilang minuto pa lumabas si Daniel mula sa kanyang opisina. Ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon. Ang kanyang mga mata ay namumugugto at iniiwasan niyang tumingin ng diretso kay Melissa. Melissa, sabi niya, ang boses ay garalgal. Sa hardin, kailangan nating mag-usap. Ang puso ni Melissa ay bumagsak. Alam na niya kung ano ang kasunod. Sa hardin sa parehong lugar, kung saan sila ni Leah ay masayang nagpipinta kahapon, ang hangin ay mabigat. Si Leah ay naglalaro. Sa di kalayuan masayang hinahabol ang mga paru-paro. Walang kamalay-malay sa bagyong malapit ng sumira sa kanyang munting mundo. Tungkol sa nangyari kahapon, panimula ni Daniel nakatingin sa malayo. Kailangan kong isipin ang kaligtasan ni Leah. Alam ko. Sagot ni Melissa, ang kanyang boses ay kalmado sa kabila ng sakit. At hinding-hindi ko siya ilalagay sa panganib. Hinding-hindi ko hahayaang mangyari ulit yon. Pero nangyari na, sabi ni Daniel, at sa wakas ay tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay pununo ng isang nakakapanghinang halo ng pagsisisi at determinasyon. Pumasok ang lalaking yon sa bahay ko. Nagbanta siya. At nandito siya dahil sa'yo. Daniel, pakiusap. Priority ko si Leah, Melissa. Palagi. Priority ko rin siya. Hindi na napigilan ni Melissa ang sarili. Mahal ko ang batang yan. At hanggang kailan? Ang tanong ni Daniel ay tumama na parang kidlat. Hanggang kailan, Melissa? Ayusin mo ang karera mo. Makakahanap ka ng iba. Itatayo mo ulit ang buhay mo. Iyon ang dapat mong gawin. Pero paano si Leah, iiwan mo rin siya? At sa pagkakataong ito, mas masakit dahil pinili niyang mahalin ka. Hahayaan ko bang masira ulit ang puso ng anak ko? Bawat salita ay isang patalim na bumaon ng malalim. Umatras si Melissa na para bang nasampal. Ngayon naiintindihan na niya. Hindi ito tungkol sa seguridad. Ito ay tungkol sa takot ni Daniel. Ang takot na maiwan, ang takot na masaktan, ang takot na magmahal. So anong sinasabi mo? Tanong niya, ang luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Na dapat na akong umalis bago pa siya lalong mapamahal sa akin. Hindi sumagot si Daniel, ngunit ang kanyang katahimikan ay isang nakakabinging oo.
Tama nga si Kevin. Sabi ni Melissa isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang larynge. Pinunasan niya ang kanyang luha ng may galit. Tama siya. Isa lang akong temporaryong proyekto. Isang charity case na kapag naging komplikado na itatapon na lang. Hindi iyan totoo. Totoong totoo. Sigaw ni Melissa. Ginagamit mo ang anak mo para itago ang sarili mong karuuwagan. Natatakot kang sumugal. Natatakot kang magtiwala. Kaya't mas madali para sa'yo na itapon na lang ako kaysa harapin ang katotohanan na baka may nararamdaman ka na nga. Natigilan si Daniel. Ang mga salita ni Melissa ay tumama sa mismong sentro ng kanyang mga kinatatakutan. Sige, sabi ni Melissa, ang kanyang boses ay basag na ngunit puno ng isang bagong tuklas na tapang. Aalis ako. Pero hindi ako aalis na parang isang magnanakaw sa gabi. Magpapaalam ako kay Leah ng maayos. Karapatan niyang malaman ang totoo. Utang mo sa akin yan. Tinalikuran na niya si Daniel, handa nang pumasok sa loob para simulan ang masakit na proseso ng pag-iimpake. Ngunit huminto siya. Lumingon siyang muli, ang kanyang mukha ay basang-basa na ng luha. Alam mo kung ano ang pinakamasakit sa lahat, Daniel? Sabi niya, ang kanyang boses ay isang bulong ng pighati. Nahuhulog na ako sa'yo. At sa isang sandali, inakala kong nahuhulog ka na rin sa akin. Pero napakabulag mo sa takot mong mawalan na hindi mo man lang nakikita kung ano ang nasa harapan mo. Iniwan niya si Daniel na nakatayong mag-isa sa hardin. Bawat salita ni Melissa ay isang punyal na sumasaksak sa kanyang dibdib. Sa loob ng kwarto, sinubukan ni Melissa na ipaliwanag ang sitwasyon sa isang 5 taong gulang na bata. Paano mo ipapaliwanag ang paglisan sa isang taong ang buong mundo ay umiikot sa iyo, anak? Simula niya habang nakaupo sila sa kama. Kailangan munang umalis ni Tita Melissa, ha? May mga bagay lang akong kailangang ayusin. Ang mukha ni Leah ay agad na nagbago. Ang nangiti ay nawala. Napalitan ng gulat at pagkatapos ay ng takot. No. Pero babalik. No. Sigaw ni Leah, ang kanyang maliit na katawan ay nagsimulang manginig. You promise, sabi mo hindi ka aalis. Alam ko, pero minsan, liar mom. Ang sigaw ng bata ay nakakabasag ng puso. Sinungaling. Lahat kayo sinungaling. Sabi ni Mami babalik siya, pero hindi siya bumalik. Sabi mo hindi ka aalis, pero aalis ka. I hate you. Sa isang iglap, ang batang unti-unting bumabalik sa dati ay naglaho. Sa kanyang lugar, isang bagyo ng galit at sakit ang lumitaw. Hinagis ni Leah ang kanyang mga unan. Ibinagsak niya ang lamp sa tabi ng kama. Kinuha niya ang kanyang sketchbook, ang kanilang sketchbook, at pinunit ito ng paulit-ulit. Leah, pakiusap, makinig ka. Hinawakan siya ni Melissa, sinusubukang pakalmahin ang nagwawalang bata. I hate you. I hate you. Paulit-ulit na sigaw ni Leah habang kinakalmot ang sarili niyang mukha, ang sarili niyang mga braso, na para bang sinusubukang alisin ang sakit sa loob sa pamamagitan ng paglikha ng sakit sa labas. Go away. Go away, like Mommy did. Ang ingay ay umabot sa opisina ni Daniel. Patakbo siyang umakyat. Ang eksenang bumungad sa kanya ay isang bangungot. Si Leah nasa sahig, nagwawala, sumisigaw, sinasaktan ng sarili. Ang mga pira-pirasong papel ng kanilang mga drawing ay nakakalat na parang niebe sa paligid niya. At si Melissa umiiyak na kaluhod, sinusubukang yakapin ang bata, ngunit patuloy lang siyang tinutulak palayo. Sa sandaling iyon, isang malinaw at nakakawasak na katotohanan ang tumama kay Daniel. Siya ang may gawa nito. Hindi si Kevin, hindi si Doña Gloria, hindi si Melissa. Siya. Dahil sa kanyang takot, dahil sa kanyang karuwagan, dahil sa kanyang kawalan ng kakayahang magtiwala. Muli sinira niya ang kanyang anak. Ang mga sigaw ni Leah ay unti-unting napalitan ng mga hikbi hanggang sa ang natira na lang ay ang pagod na pag-iyak ng isang batang naubusan na ng lakas.
Ang tawag ni Manang Carmen kay Dr. Eileen Reyes ay mabilis. Sa loob ng 30 minuto, dumating ang psychologist. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay seryoso. Sa loob ng silid ginamit ni Dr. Eileen ang lahat ng kanyang kaalaman, mahinahong boses, mga grounding techniques, isang pamilyar na kumot para hilahin si Leah mula sa bingit ng kanyang pagguho. Dahan-dahan sa tulong ng isang mild sedative na inaprubahan ni Daniel sa telepono, ang mga hikbi ay humina at ang mga talukap ng mga mata ng bata ay bumagsak. Sa wakas natulog si Leah, ngunit hindi ito isang payapang pagkakatulog. Ito ay isang pagsuko sa matinding kapaguran. Iniwan ni Melissa ang natutulog na bata. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara ng pighati. Walang salitang namutawi, kinuha lang niya ang isang maliit na bag na naihanda na niya at dahan-dahang bumaba ng hagdan. Bawat hakbang ay parang isang milya. Hindi siya lumingon, hindi niya kayang lumingon. Nang makalabas si Melissa ng pinto at ang tunog ng pagsara nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bahay, doon lang lumabas si Dr. Eileen mula sa silid. Hinarap niya si Daniel na nakasandal sa pader ng pasilyo na parang isang estatwang gawa sa bato. "Anong ginawa mo?" Ang tanong ni Dr. Eileen ay hindi isang simpleng tanong. Ito ay isang akusasyon, isang hatol. "Sinabi ko kay Melissa na umalis na." Sagot ni Daniel, ang boses ay walang buhay. Para sa seguridad ni Leah, isang tawang walang saya ang kumawala sa psychologist. "Seguridad? Huwag mo akong lokohin, Daniel. Hindi seguridad ang dahilan. Takot, karuwagan." Lumapit si Dr. Eileen, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa profesional na galit. 2 taon kong tinutulungan ang anak mo na bumangon mula sa isang trauma na halos sumira sa kanya. At sa wakas, sa tulong ng babaeng yon, nakakita tayo ng liwanag. Nagsimula siyang magsalita. Nagsimula siyang ngumiti. Nagsimula siyang mabuhay ulit. At ikaw, anong ginawa mo? Hindi sumagot si Daniel. Itinulak mo siya pabalik sa dilim. Halos pasigaw na, sabi ni Dr. Eileen. Dahil natakot kang magmahal, natakot kang magtiwala, natakot kang masaktan. Handa mong isakripisyo ang kaligayahan ng sarili mong anak para lang protektahan ang sarili mong durog na puso. Sabihin mo sa akin, Daniel, sulit ba? Kinuha ni Dr. Eileen ang kanyang bag. Ang unang pag-abandona ay isang trahedya, ngunit ang pangalawa yon ay isang pagpili. At pinili mo ito para sa kanya. Ang mga peklat na iiwan nito ay hindi mabubura ng kahit anong therapy. Matutulungan ko siyang maghilom, pero hinding-hindi na siya babalik sa dati. Binabati kita, Daniel. Naging matagumpay ka sa pagprotekta sa sarili mo. Iniwan siyang mag-isa sa pasilyo. Ang bawat salita ni Dr. Eileen ay tumatatak sa kanyang kaluluwa na parang isang mainit na bakal. Dahan-dahan, pumasok si Daniel sa kwarto ni Leah. Ang amoy ng gamot at luha ay nanunuot sa hangin. Ang mga pira-pirasong papel ng kanilang mga drawing ay nakakalat pa rin sa sahig, mga patay na alaala ng kaligayahan. Umupo siya sa gilid ng kama at pinagmasdan ang kanyang anak. Ang mukha nito, kahit sa pagtulog, ay puno ng sakit. Ang mga daliri nito ay mahigpit na nakahawak sa isang punit na piraso ng papel, isang drawing ng isang babaeng may mahabang buhok. Sa ibabaw ng bedside table sa tabi ng basag na lamp ay isang naka-frame na litrato. Ang asawa niya, si Mariana. Nakangiti, masaya, puno ng buhay. Ang babaeng minahal niya. Ang babaeng sinisisi niya sa kanyang pagkamatay. Kinuha niya ang litrato. Hinaplos niya ang malamig na salamin. "Mariana," bulong niya, ang kanyang boses ay basag. "Patawarin mo ako." Ang mga luha na matagal na niyang pinigilan ay bumuhos. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng matinding pagsisisi. "Patawarin mo ako sa lahat, sa ating huling pag-aaway,
Sa hindi ko pag-uwi ng maaga noong gabing iyon, sa 2 taon na sinayang ko sa pagluluksa at pagsisisi, huminga siya ng malalim ang kanyang dibdib ay sumisikip. Ngayon, ngayon may dumating na isang babae. Isang babaeng kamangha-mangha. Isang babaeng minahal ng anak natin. Isang babaeng minahal ko. Ang pag-amin ay lumabas na parang isang hiningang matagal nang naipon. At dahil sa takot ko sinira ko ang lahat. Tumingin siya sa litrato na para bang naghahanap ng kasagutan. Itinaboy ko siya. At sa paggawa ko nun sinira ko ulit si Leah. Anong gagawin ko, Mariana? Anong gagawin ko? Tila sumagot ang nangiti sa litrato. Naalala niya ang laging sinasabi nito. Masyado kang nag-iisip, Daniel. Sundin mo lang ang puso mo. Ang kanyang puso. Ano ang sinasabi ng puso niya? Tumayo siya, isang biglaang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi pa huli ang lahat. Kailangan niyang itama ito. Mabilis siyang bumaba ng hagdan, ng puso niya ay kumakaripas. Manang Carmen, si Melissa po. Saan siya nagpunta? Lumabas si Manang Carmen mula sa kusina. Ang mga mata ay namumugto rin. Senyorito, kakaalis lang po. Bago pa dumating si Dr. Eileen. Walang dalang kahit ano, maliban sa isang maliit na bag at sa sketchbook niya. Nagpatawag ba siya ng taxi grab? Umiling si Manang Carmen. Naglakad lang po siya palabas ng gate, senyorito. Naglakad. Sa ganitong oras ng gabi. Isang lugar lang ang pumasok sa isip ni Daniel. Isang lugar kung saan walang taxi o grab ang kailangan. Isang lugar na simbolo ng simula. At ngayon, marahil ay ng katapusan. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Hindi na siya nag-abala pang magpalit ng damit. Tumakbo siya palabas, ang bawat segundo ay mahalaga. Ang EDSA sa gabi ay isang ilog ng mga pulang ilaw. Walang pakialam ang trapiko sa kanyang pagmamadali. Bawat busina ay parang isang insulto. Bawat preno ay isang pagsubok sa kanyang pasensya. Nang sa wakas ay makarating siya sa overpass, ipinarada niya ang kotse sa isang delikadong lugar at tumakbo pababa ng hagdanan, 2 baitang sa bawat hakbang. Ang amoy ng usok at ihi ay sumalubong sa kanya. At nandoon nga siya. Nakaupo sa parehong sulok kung saan niya ito unang nakita. Nakayuko, ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa pag-iyak. Ang kanyang sketchbook ay nasa kanyang kandungan sarado. Mukha siyang mas nag-iisa at mas wasak kaysa noong una silang magkita. Huminto si Daniel ilang talampakan ng layo. Ang lahat ng inihanda niyang sasabihin, mga paliwanag, mga pangako, mga alok, ay biglang naglaho. Ano ang sasabihin mo sa isang taong winasak mo? Dahan-dahan, lumapit siya. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos sa maruming semento ay tila isang malakas na ingay. Itinaas ni Melissa ang kanyang ulo.